Right? I love you all. Pwede nyo cut yun. Kaya buti hindi tayo nag-live. Yun ang intro natin. Oh my God! Yung biking na yan, sobrang issue ngayon sa Toronto. Yung mga bike lanes. Yeah, gusto So, nilang baklasin ata. May ano bagong ano ang opinion mo tungkol doon? well, As a biker. syempre, against ako dun. Hindi ko nga alam kung kailan talaga sila nagkahiwalay o naman. Basta na lang na isang araw may danalang babae si Papa. Hi, welcome na naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut. At nandito po kasama namin si Keith. Good evening mga pards. Welcome. And ipakilala mo ang sarili mo para sa mga first time kang nakita ngayon. Sino ka ba? Hello viewers, ako po si Keith Lumapas, taga Mississauga, Ontario. Ako po ay isang musikero, YouTuber, tatay, asawa, you name it. Parang hirap nga rin sagutin no? Like, sino ka ba? Sino ka ba? Ano yung una mong sasabihin? Ba't ka dyan? Parang pag ako, Lalaki. Ano ang pronouns mo? Him, his. Hershey's. Paano ka napadpad dito? Nabita ako nun. Sabi ko, sa dami-daming tao dyan na pwede mong imbitahin na mas interesting pa sa akin. Bakit ako? Kasi nagpa-Facebook ako noon, naghahanap ako ng guest. Ikaw yung una kasi parang may pinopromote ka, nagbabike or something. Nung nagka-pandemic, naghahanap ako ng parang hobby na magagawa kasi ayoko naman mabato sa loob ng bahay, di ba? So, nagsimula ako ng parang Facebook cycling group. Tapos lumaki na ng lumaki. Nagbabike ka? Hindi na, Hindi, malaki. Kaya nagbabike ako, man. Ah. Babike ako, as in talaga yung mga long distances, yung pinakamalayong so far, yung pinaka-most na nabike ko, 170 kilometers. Bike ha, hindi electric. Bike, hindi. Okay. Talagang padjak, burrito power. One day? One day, yeah. Well, yung one day na yun, nagsimula kami alas 5 ng umaga, natapos kami ng alas 8 ng gabi. Pinapanood ko sa TV. Usually, merong YouTube channel na lagi kong pinapanood, Global Cycling Network, GCN. Parang yun nag-influence sa akin na magsimula ng cycling group. Yung biking na yan, sobrang issue ngayon sa Toronto. Yung mga bike lanes. Yeah, gusto nilang baklasin ata. May bagong ano ang opinion mo tungkol doon? well, As a biker. Syempre, against ako dun. Gusto kong bigyan ng mga tao ng mas maraming option para bumiyahe. Saka ang maganda pa dun, hindi lang mode of transportation, it's a source of exercise as well. Diba? Nagbabike ka pa rin? Hindi ko makapaniwala. I know. Kaya ako nagbabike para ako makakain ng marami. Pero actually, kung inimbitan nyo ako dito siguro nung around 2021, 22, medyo payat pa ako nun kasi mas madalas ako magbike eh. Pero hindi ba sa pagbabike, maski sabihin natin na marunong ka, nag-obey ka ng rules, bilang, lalo kung pamilyado ka, sabi may anak ka, may asawa ka, lahat. Parang respeto o takot na wala kang control sa mga walang hiyang driver. Diba? Tama. Maski anong gawin mo, mas masahol yan sa motor. Syempre, Kasi, diba, pag ikaw nabangga ka, patay. So, malamang ako talo sa kotse. exactly. Diba? Unless na, ganito sila kalaki. So, hindi ba sa parang yung sa side na yun na mas parang smart na wag na lang magbike? Kung hindi ka madalas magbike, siyempre hindi mo alam kung paano diskartehan, kung paano iwasan ng mga nagdodrive, ganon. Matagal na ako nagbabike. Nagbabike na ako simula pa nung bata pa ako. Kaya alam ko yun. Pero hindi mo talaga may iwasan yun eh. Pero hindi mo masasabi na yung kalye para sa kotse lang. Dahil bago nagkaroon ng kotse, lahat tayo nagbibisikleta.
bago tayo mag-move on, may tayo segment dito. Okay? Surprise. Acapella. Para sa asawa mo. Eto na. 5, Para kasi 4, okay. acapella. 3, 2, 1. There are times when I just want to look in your face with the stars in the night. Sa mga nanonood ngayon, kasi di ba dati, Nalilito na siguro I sila. know. kung ano talaga, Good luck biker ba? trying to understand this. Ngayon, ano na siya, biking advocacy. The singing biker. Ito rin naman kasi, yung mga bike, nakakapagpabagal din talaga ng traffic. Lately, nag-drive ako sa downtown. Buong lane, kinuha. Nilagyan nga ng separation eh. Doon magagalit rin ako kapag ako mayroong kotse. At saka ngayon, mas Diba? naging toxic na. Kasi dati, bike lang. Okay? At saka motor. Iba naman Ay, motor, oo. di ba? Ngayon may e-bike na, may Ngayon, scooter ang daming na. mga Yeah. e-bike, mga scooter na talagang Anong rules? Anong rules nila? na gray area eh. Di ba? Pwede ba sa sidewalk? Ano ba talaga? Ang talagang rule doon, you have to be on the road. Kasi considered ka na vehicle. So, hindi ka pwede mag-e-scooter sa sidewalk. Para sa pedestrian talaga yan. Na ang point ko nga is mas nagiging congested ngayon kasi mas madali yung barrier of entry. 'Di ba? Kasi ngayon kahit sino kayang magpatakbo ng scooter, nakatayo ka lang, hindi kahit sino kaya magbike. So, kumbaga suddenly yung infrastructure na talagang meant for one car, ganun eh. Wala eh, ganun lang yung kalapad. At saka siguro alternate bike, okay? Imaginein mo, yung dating isang bike, ngayon is baka 20 na. And lalo pang dadami kasi nga ngayon pa yung meron na mga delivery. Yeah. Diba? So mas may Yeah. dati Ang dami medyo na nun. sarili mong kayod, mas mahirap. Ngayon, yung mga electric na mga scooter kaya nang tumakbo ng ilang kilometers. 60 kilometers. Diba? Mabilis. Actually, Ang bibilis nga rin eh. merong Nakakatakot. batas dun eh. Hindi, pag electric yung bisikleta mo, hindi ka pwede lumagpas ng 35 kilometers per hour. So, ang daming ang daming nagbe-break ng rules kung ganun. Kasi mga kasabayan mo dito sa Toronto, ang bibilis nila, meron pa nga yung isa lang, Yung yung one nakatayo wheel. ka. Yeah. Yeah, ayun, hindi ko, wala pa atang law yun eh, pero Yeah, kaya yun yung kailangan nilang i-tackle Yeah. din. Kasi confusing para sa mga, tsaka unfair nga rin sa mga bike na nauna yung dyan. sa mga totoong Oo. cyclists. Dahil may bike lane, padami na yung demand ng tao sa delivery. Like Amazon, kung saan shoppers, Best Buy, lahat na nagde-deliver. Yun ang hirap doon. So, saan ka magpa-park? Para sa akin naman, Oo. kung yung side ng road walang barrier, okay lang sa akin na mag-park doon yung delivery van. Kasi alam ko naman na magde-deliver sila eh. Pwede ko silang iwasan. Tsaka iba na rin kasi hindi lang delivery van ngayon, lahat pati yung mga personal vehicles nila ginagawang delivery dahil nga sa Yeah. sobrang dami nung and hindi mo na alam kung sino doon ang mga nagde-deliver o hindi. Kaya siguro may mga workshop na ganito para pag-usapan namin yung mga ganyang klaseng topic. Masaya mag-bike eh, lalo na kung marami kayo. Ayun, meron akong grupo nung nag-bike kami ng 170 kilometers. Nakalimutan ko yung pagod ko dahil masayang-masaya ako habang nagbabike kami. Parang Kinabukasan freedom. lang, hindi ka makalakad. Ayun, hindi lang yun. Pati yung tumbong ko, ang sakit. Kasi meron pa nga yun yung para Parang iikutin yung akong buong ginahasa. Lake City. Ng bike. Alisin mo na rin yung upuan. Baka naman tinanggal mo yung upuan ng bike. Hindi, nandun pa rin. Pero feeling ko parang natanggal na dahil nakabiro mo, nakaupo ako doon ng 18 oras. Ano man. Ang sa akin lang naman kasi, okay ang pagbabike, pero yung current na roads natin, kadalasan, is hindi tinake into design. account. Yeah. So, dapat, ang Ayun nga, tamang gawin, binabago na nila yun. Shadow Massic. Kaya meron. hindi, dapat hindi baguhin. Dapat is mag-create ng bago. Kasi, maski anong gawin mo modification, ang ibig sabihin lang nun is papaliitin yung existing na road. Yeah. Or papaliitin yung sidewalk. So, parang, ang tamang dapat gawin ay yung walang compromise para sa pareho. Hindi yung nako-compromise yung Gumawa space sila ng mga na overpass. Yung mga, parang ganon. Or, I don't know, something. Pinas, Kung lahat ganon na magpupunta sa pagbabay, kasi nga may mga electric na rin ngayon, like yung capacity ng road, yun yung, and sa safety. Pag mas marami kayong mga nagbabike, parang hirap na magsabay-sabay.
dumadami yung mga motorista, dumadami rin yung mga nagbabike. Hindi lang nagbabike, yung mga nag-scooter. Dumadami rin ang tao. Yung dumadami yung nangangailangan ng sidewalk kasi mga tao, di ba? So parang I don't know kung yun ang solusyon. So, tama ba yung ginawa ni Doug Ford? Na hindi ko lang kung bakit niya pinasa yung bill na yun eh. Pero Hindi pa nakapasa. Hindi pa ba nakapasa? Pasado na ba? I think Pasado na. Sa akin, yung gusto mo opinion ko. Kasi tatakbo ako. Hindi. Hindi, dapat depende rin siguro sa population at saka traffic. Diba? Eto, next topic tayo. Oh. Kasi sa lately, yung pumutok yung isang video namin sa YouTube. Hindi YouTube, sa may Instagram. Parang naka 1 million views yata. Oh. Less than a day. O sino? Ang pinag-uusapan lang is divorce. Oh shit. Naging 1 million ba sa? Halos eh. Oh. Ang bilis. So, Anong divorce? Ano yung... ang divorce... Ibig sabihin maraming diborsyado. Hindi, ang issue naman nun is kasi sinabi ng lawyer na pag PR ka na dito, pwede mo nang i-divorce. 'Di ba? Pero sa Philippines hindi kayo divorce, 'di ba? Parang ganoon. Bawal divorce sa Pilipinas. Bawal nga. So, ito yung tanong ko. Kasi Pilipinas na lang tsaka Vatican ang natitirang country na hindi pwedeng mag-divorce. So, 2 out of ilang countries, tas Canada, divorce. 300 So, bakit time na ba natin na i-allow ang divorce? Maybe I'm the wrong person to ask kasi lumaki ako na magkahiwalay magulang ko eh. Okay. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kaya, ang feeling ko, kahit pa paano, you have to stay together. I mean, So, hindi i-allow. Kahit magkahiwalay na sila. hindi talagang separated. Separate. Kasi divorce ganun eh. Sa atin, separated na talaga. May Pero pamilya, hindi may legal parehas. na. Pero, Yeah. kasal pa rin kasi hindi nga ina-allow yung divorce. Dito naman, divorce. At least alam mo, divorce. Pwede kung ikasal ulit or... Mga 6 or 7 years old, hindi ko nga alam kung kailan talaga sila nagkahiwalay o ano man. Basta na lang na isang araw, may danalang babae si Papa. Nung nalaman ko na buntis na, yung girlfriend ni Papa nun, doon ko na parang sabi ko, sige, magkahiwalay na nga sila. Kasi hindi sinasabi sa akin eh. Paano mo pa rin nasama na dapat nagsama? Hindi, parang gusto lang niya may tatay. Yeah. Parang ganun, nung lumalaki ka. Kailangan talaga ng bata na magkasama magulang. At least opinion ko yun. I mean, wala akong I have nothing against sa Maski mga... nag-cheat? Hindi, well, hindi ko alam eh kasi hindi pa Komplikado na nga komplikado yun, yeah. Pero kasi yun ang, I think, ang pakay ng divorce ng walang divorce sa Pilipinas para pag-stayin Yeah. ang mga pamilya. Pero ang reality is hindi naman ganoon, di ba? Yeah. Nag-separate pa rin sila yan. Patagal sa akin naman, nagets ko yung logic na kailangan ayusin niyo ang problema. Tama. Kasi para sa bata and lahat na dumadaan sa hirap, 'di ba? Dumadaan sa mga conflict, ayusin niyo. Pero yung mga panahon kasi dati, I think mas nakikilala ng isa't isa yung bawat isa bago talaga sila yun lang yung culture, 'di ba? So mas pwedeng ayusin yung mga problema kasi mas okay ang foundation nila. Ngayon, sa culture ngayon, lalo na sa West, no, na parang Marami ng distraction. at saka hindi ganoon minsan hindi mo talaga ganoon nakikilala yung yung asawa mo. Yung divorce, yung idea na walang divorce. Kasi sabi mo, to strengthen the family kung kailangan, di ba? Kasi may mga anak kayo eh. Till death do us part, di ba? So yung exception na sinasabi ko, kung magsama kayo na walang anak, siguro sa akin, siguro pwede. Tama. Pero kapag may anak na kayo, like yung point na kailangan i-straighten nyo, dahil kailangan ayusin ninyo dahil para sa anak nyo to eh. Ako okay yung may divorce nga sa Pilipinas. Kasi ang divorce, yun yung nakakapag-define mismo. Diba? Tapos may judge din na magsasabi na ito yung kailangan mong bigay per month. Pag hindi kayo separated, parang ang labo ng parang agreement lang ng isa't isa. Pwede din naman na siguraduhin mo bago pakasal, di ba? Mag-separate kayo kung at least
may tamang edad na yung anak ninyo. Parang siguro ganun. Well, ganun, yun yung pinaka-easy na divorce na Hindi, case na kasi parang... ganito, ano bang nangyayari sa atin ngayon dahil itong mga issues natin lately, 'di ba? Yung mga yung crimes. Yung mga crimes na nangyayari dahil 'di ba absentee yung father, absentee of Walang you know, father figure, yung walang nuclear mother family. figure. Wala. 'Di ba yun ang issue natin Eh, ngayon? nang lumalabas na parang outlet ng mga Exactly, bata, parang higanti nila sa mundo, bakit ganito nadaanan ko, ganun. Ganun ka rin ba nung ano? Nung naghiwalay sila, konti, syempre, galit ako, nainggit ako sa mga kaibigan ko, magkasama pa yung mga magulang nila. Ako, actually lumaki ako sa lola eh. Kasi yung nanay ko, nag-abroad dito. Nung nag-abroad siya dito, doon ng... Ang babae. Sa Pinas, ikaw na magsabi. I guess sa Pilipinas, Kasi baka makikinig si Papa, I love you, Daddy. Pakitag na lang. Oh my God. at least andun yung mga grandparents. Meron ako, yeah. May mga At saka yung lola ko, napaka-religyoso babae. God bless her soul. Yung mga ibang bata, wala. Turo sa akin ng mga ano. Right? Wala silang matakbuhan or ano. Ang kailangan natin ngayon ma-minimize ay yung mga popular na dahilan kung bakit gusto ng may divorce. Okay? Kasi kung ang dahilan lang halimbawa ng divorce ay laging sinasabi, differences, irreconcilable differences, na yung pala is pareho lang nangati yung dalawa. Exactly. Wag naman ganun. So, Meron siyang amoy. dahil nangati silang dalawa, hindi na magsasuffer na yung anak nila? Hindi, kaya nga yun ang i-eliminate. Bakit kailangan mangati ang bawat isa o yung isa? Kasi iba, halimbawa, naging kriminal, nakapatay yung ano mo, naging kriminal. Again, may mga exception. Right. Pero yun ang dapat mga i-address. Para yun talagang mga a-awardan ng mga divorce o magka-qualify is yun talaga yung mga wala, na talaga. Like, hindi na talaga pwedeng, mas okay talaga na baka nga maghiwalay na. Mag-aasawa uli kaagad sila. Magdi-divorce dahil kailangan nila mag-asawa ulit. Ano sa tingin mo? Magdi-divorce uli afterwards. Ganun din. Rinse and repeat. Yeah. Meron mga babae na talagang nagpapakasal para lang mag-divorce para makuha nila yung pera nung pinakasalan nila, di ba? Right? So, Controversial yan. Hindi dapat ganun ka-easy ang 1 divorce. million hits, ha? Hindi dapat ganun. So kailangan mag-stay pa rin yung sa atin? Hindi, let's just say, sabi ko nga, kapag talagang violent yung lalaki, meron naman paraan eh. Meron naman paraan, meron naman law eh. Para mapag-separate sila eh. Hindi mo pwede i-generalize. Meron mga nagdi-divorce at ang nahanap nila na pangalawang pamilya nila na tumanggap sa kanila is lalong nakabuti dun sa pamilya, dun sa bata. Hindi mo pwedeng sabihin lahat na It's fine, man, but you have to accept it. The name, yung name lang, yung formality lang ng divorce, yun lang siguro ang hinahanap. Pero okay, fine, you have to, hiwalay tayo. I'm saying other people, okay, I'm gonna let you get involved with my son and help him raise. Pwede naman ganun eh. Hindi ba? Oo nga. Bakit kailangan pa mag-divorce? Dahil formality? Well, pag ikaw lilipat ka ng bansa, kailangan mo ng yung mga legal documents na So, kung ganyan. meron ka- Kailangan mo ng status. Bakit kailangan ipagpilit nga sa Pilipinas? Kung 99% ng mundo ay merong ng mga bansa is merong divorce. Halimbawa, ganun ba ka anak ng Diyos? Halimbawa, ang mga Pilipino na talagang may mali or may nadi-disadvantage pag gawing legal ang divorce? So umpisa sabi mo anong definition ng marriage? Dati pa noon pa na define na 'yan. Right? Till death do us part. Kung allow niyo ang divorce, then i-redefine niyo ang marriage. Yan lang niyan. Katulad ng katulad ng katulad ng gender, ayoko na Alphabet people. Dysphoria. Man, Alphabet people. Gusto nito. right? I love you all. Pwede nyo cut yun. Kaya buti hindi tayo nag-live. Yun ang intro natin. Oh my God! Kasi kapag sinabi mo marriage, just go. Merong parang dun merong talagang Sacred bond. bond talaga ninyo. Yeah, like, kasi- I'm marrying you for some Sa harap ng Diyos I'm gagawin, di ba? Yung promise na lang eh. Yeah. I'm dedicating my life. This I promise you. This time I promise you. Hindi, karamihan nga sa kinakasal, sinasabit na lang nila. Yeah. Ganun Wala na- nang meaning. Yun na nga, yung meaning na mismo yung marriage, wala na eh. Kung ganun din, kung ialam mo yung marriage eh.
Kasi sabihin mo, I'm gonna marry you, but later on, I'm gonna divorce. I don't know. I can file for divorce if I don't like the... I don't think what ganun you're talaga cooking, ang you mga know, taong ganun. kinakasal is laging iniisip agad nila. Pero ano, Pero ang yung divorce, mentality when you go into a marriage, na talaga Na may alam mo divorce yan. hindi mo dapat iniisip yung divorce. Kasi yung sinasabi mo acceptable na yun eh. Dahil nababamber tayo sa information no, parang lahat divorce okay na sa ibang bansa. O bakit hindi tayo okay naman pala sila. magsasama pero argument doon is nagsasama kayo pero walang yung home is hindi home. Hindi na home. Hindi na home, I'm sorry. Pero ganun talaga. Pero para sa anak na lang ninyo eh talaga eh. Yeah. Pero hirap, hindi mo rin pwedeng sabihin para sa anak kung hindi kayo nagpapansinan. Anong point doon? Hindi naman, like sabi, okay, sabi ko naman, pwede na sila mag-separate. They can have this different, address kung sakali. Pero they're still there for the kids. Hindi, bottom line, may kasal o hindi. Maski nga sa mga hayop, di ba? Like, ang motivation nyo dapat is yung stay together. Kaya nga. Kaya Kaya nga yung marriage is so important. Yung marriage na, yung word mismo, ay, sa umpisa pa lang, ayaw mo nang isipin yung divorce eh. Meron kang option eh. Ang dapat Diba? iniisip mo pag nagpakasal, Oo, wala forever na yan. Wala ka dapat option. Yun ang point ng marriage. Yan ang umpisa. Yun ang Ibibigay ko sa'yo yun ang lahat. definition mismo. Walang option na ganyan, man. to become one. Yan, Right? Spice Girls. Yeah. Wala Meron nang mga atrasan. kasabihan ng karpentero eh. Better to measure 10,000 times and cut once than measure once and cut 10,000 times. Pendero din pala. Alam mo kung alam mo na eh. Yun. Parang tulad sa akin, alam ko na siya na. Paano? Paano? Okay. Kwento mo naman yung love Yung life. pinapawisan ako sa kamay pag nakikita ko siya. Eh. Kaya sabi ko, ito na yun. Ito na siguro, Lord. Ito na yung makakasama ko habang buhay. Paano kung pag-uwi mo mamaya? Hindi, joke lang. Pag pareho kayong PR dito, pwede ka mag-divorce. Pero consider na kasal pa rin kayo sa Pilipinas. Pero, I think may pagbabago na ngayon talaga. Recently lang na nire-recognize na ang kung diborsyado ka sa ibang bansa. So sa Pilipinas, nire-recognize nila. Parang ganon. Again, Google nyo na lang. At saka pabago-bago naman yan. Basta nagmamahalan kayo. Pero kasal ka Yun, naman. ka para sa anak mo. Kasal kayo. Yeah, well, common law. Okay. Bakit Hindi ako sa magpakasal? Hindi. Bakit? Ikaw yung sabi ng ano. I know. Hindi ko ma-afford right now. Tama. Dalawa na anak ko. Paano nangyari hindi afford ang sa civil? So, pag nagsama kayo certain amount of years, So hindi pa kayo kasal Bakit talaga? tayo magpakasal? hindi ko ma-afford eh. Paano nangyari? Civil. Pwede na Mag- magkano civil? Judge lang. I don't know. Hindi, 30 kaya bucks. $30 pero kailangan mag-party, kailangan Ay, mo... Ako ang pipirma. Punta ka lang Mike. doon. Yeah? City Hall. Tagal na kami magkasama eh. I think 2017 ganun. pa. Yun pinakamagandang surprise para sa ano mo. Tsaka kahit hindi City Hall, kahit mga pastor. Kasi Yeah. officiant sila eh. Para sa akin naman eh, yung kasal eh, papel lang yun eh. Sabi mo kanina, till death do us part. Ayun nga, ibig sabihin, Kailangan mo nung ganung line. nagpangako na ako sa kanya. Yeah. Hanggang ngayon, tinutupad ko pa din. Habang buhay na. Habang buhay na yan. Nag-promise na ako sa kanya eh. Para sa akin, kasal na yun. Nag-promise ka na balang araw, pakakasal ako. Yeah, sabi ko pag nakabili na tayo ng bahay. So sa tingin mo ba ma-achieve mo yun kung ang Prime Minister mo si Trudeau? Dahil ba sa inflation? Kaya hindi ka nakapagpakasal? Ngayon. Marami akong binabayaran na utang. Pinag-usapan natin kanina. Anong tawag doon? Consumer proposal. Nung 16 years old ako. Hanggang ngayon. Pwede na uli. Yan, ganun ang buhay dito sa Canada. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Kit? Anong industry ka ba nagtatrabaho ngayon? IT. Kaya, gusto nyo pag-usapan. Next topic. Baka mag-alisa yung mga viewers mo. I'm like, oh shoot. Kumusta ang algorithm mo? Pag kukunin namin yung phone mo at igaganon mo, willing ka ba? Willing ka? Hindi pwede. Ano ang algorithm ng Instagram? Mga biking.
Patingin. No. Ay, sa Pag pumunta ka sa search ko, ano naman. Oo, para babae. Kaya parang ganyan. I-share namin every episode. Oh Nag-share my kami dito. gosh. Paano? Hindi na, wag na. Baka panoorin to ni Bisis. Hindi. Ikaw ba nung high school ka kailan ka dumating dito? 1996. Ay, parehas tayo. Yeah. 96. Yeah. Ano ang una mong March. trabaho? Pinakauna kong trabaho, Red Lobster. Ako yung parang prep cook. So ako yung nagdi-debay ng mga Ilang taon ka? mga hipon. Actually, Tagal. 14 years old ata ako. Hindi pa ako pwede magtrabaho noon. Pinagtrabaho ka na. Kaya kasi, oh my God, mabubuking nanay ko. Yung nanay ko nagtatrabaho doon, kinuha ko. Oo. Tapos, hindi ko sabihin ko nung Red Lobster. Ano ang pinaka-paborito mong naging trabaho? Red Lobster. Ang sarap nun, ha? Paborito kong trabaho, yung trabaho ko ngayon eh. Pero, I mean, masasabi mo ba talaga na magugustuhan mo trabaho mo? Diba? Kaya nga Yeah. tawag nila job eh. Actually, namimiss ko nga KFC nga rin nun eh. No? Kasi- Nag-KFC ka? KFC, Kasi, ang dami na nauuwing pagkain. Nung mag-Burger King ako alam mo, hindi na ako nag-grocery, man. Inuuwi ko yung mga frozen hamburger. Puta yan, bubuking na naman ako. Doon ako nabuhay, man. Manok na nababaon pa ng mga kapatid ko. So ngayon ko nakikita yung value nun na ngayon parang ang mamahal na ng combo ngayon. Yeah, man. Parang pinakamura parang 13.49, 12.99 na. I think high school ako yung nagbubuhat ng mga sako ng mga powder na chemical. Pag nahawa ka sa balat mo, katim eh. Basta yun, trabaho ko yun dati. Legal. Legal na yun Okay, kasi 16 na ako nun eh. Dito ka na baon sa utang. Yeah, doon na Okay. tama. Hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin. Oo. 42 na ako. Pero ito, una kong nakilala na nag-consumer proposal ng 16 years old. Wow, pioneer. Yun naman ang kagandahan din kung alam mo ang sistema and hindi ka kasi pag yung sobrang baon ka sa utang minsan madedepress ka. Yeah. So apektado mental health mo, apektado buong pamilya mo. Pero pag alam mo may solusyon, Anong gusto niyo pag-usapan? Kayo, ano? Na natatakot kang pag-usapan sa labas. Yung mga tabu. Ayun ba yung ginagamit yung pangligo? Tabu. Tabo. Tabu. Wow. Tabu. Shout out lang sa asawa ko, sa mga anak ko. Lillian, hello. I'm on YouTube, baby. Actually, may pangalan. It's called Keith's Life. Meron akong siguro 2 videos. Ako nag-edit, ako nag-film. Mga outing ng pamilya. Kung gusto nyo panoorin, sige, panoorin nyo. Pero kung magugustuhan nyo, hindi. Pero sa inyo na yun. ilan followers mo ngayon? I think nasa 300. Oh, tayo na yun. Ako Ang dami nga ba 10 yun? lang eh. Oo. Ilan kayo? 10. Lahat Lalo ko naman na- may audience eh. Kahit anong topic mo, merong manonood dyan. Basta gusto mo. Basta mapapanindigan mo na maski walang nanonood, that's it. Masaya ka? Yun yun. Makikriticize ka. Ayun Ayun, yun. Yun yun. Makikriticize Do ka. you? Oh, yeah, do you. Hindi, okay. You do you. Okay lang naman. Lagi naman ako nakaka-cancel. Kasi parang podcast na nga, kasi yung music, parang hindi na nadadagdagan, hindi na nababago yung playlist ko eh. Yeah. Sa music, kaya nga puro podcast na lang ako eh. Kasi sa music, parang Pag nag-grow up ka sa 90s, parang Yeah. halos lahat ng mga music na lumalabas ngayon. Ayaw mo na yun. Wala eh. Katulad ng mga tatay natin. Yung mga pinapa 70s. play nila lagi, mga 70s. Ganun na, Bread. nandun na tayo eh. so nandun na tayo yung mga 40s na. Diba? Diba? Nandun na tayo eh. Mga 90s ang music natin. Legit tito na tayo. Ayun. Maraming salamat, Keith. Oh, salamat. Salamat mga pards. Sa next time, kung gusto mong bumisita uli, sabihan mo lang kami. At tayo, sa mga nanonood. Pwede musical guest. Kanta. Pwede. Oo, pwede. kanta. 1 oras. Oh my gosh, concert. At sa mga sumusuporta, supportahan nyo din yung mga ginagawa namin sa mga social media namin, Instagram at YouTube. Panoorin nyo kasi ang dami namin Subscribe. kwento.
na pinifeature namin ang mga local, ang mga ordinary tao, ang mga human. Kasi gusto namin yung human aspect ng bawat Filipinos. At magkita-kita na lang ulit tayo next time dito lang sa Barber's Cut.